Ang aming pinakaunang pond ay isang mini pond na gawa sa kiddie pool. Another one for the books. At ipapakita ko ang proseso. Dry fitting muna para makita ko kung ilang plywood ang kailangan ko. Tapos naghakot ako ng mga tuyong dahon. Madami para pag nabulok, para bang magse-self level siya sa ilalim. Tapos plywood. Yan. Ngayon pa nga lang pantay na sleep na baby. Tapos ngayon, maglalagay pa ako ng trapal na luma at sira-sira na. Dagdag proteksyon din to. Naglagay pa ako nung plastic mulch na hindi nagamit. Ang lalaki pala ng mga to. Saktong-sakto sa aking kiddie pool pond. Cover sa ilalim, cover sa mga gilid. At mas gusto ko din yung kulay na black kasi mas madaling itago sa likod ng mga halaman. Ang hirap nga lang niyang bulatlatin pag wala pang tubig. So obviously hindi pa siya mukhang pond. Buti may construction sa bahay ng aking parents. May sobrang buhangin, lagay natin. Makakatulong sa kanyang initial na forma. At tulad ng ibang videos, ito lang ang tema. Kung ano ang mga materyales na nasa paligid, yon ang gagamitin. Sa tingin ko, importante ang strategy na to kasi kung bili ka ng bili ng kahit na maliliit na items, hindi mo namamalayan. Umaabot na pala ng 10,000 sa kakabili mo ng bili ng mga maliliit. Kaya dapat balanse lang. Importanteng malaman kung ano ang kukunin sa paligid at ano ang bibilhin. At ulit, salamat sa tropa kong wheelbarrow. Ito yata ang pinakauna kong investment dito sa farm. Paano na lang kami kung wala to? Isang bayani dito sa Barangay National. National hero. Init! Tapos dumating si mama at tinulungan ako. Naghanap kami ng mga rock and roll. Ngayon, ang mahirap na part, hanap tayo ng bato na puro ganito lang. Madaming bato sa paligid, pero yung iba, ganito. No bueno. Dapat puro ganito. Smooth. Smooth like a baby bum. Yes, at may risk na mabutas kapag magaspang ang bato o matulis. Kaya yung makinis lang na river rocks. Mga river rocks na pinakinis na ng panahon. Ang laki! Sa gitna to. At oras nang maglagay ng tubig. Medyo madami-dami ito pero one time lang naman. Sa susunod na bumaba ang tubig nito, ulan na ang magpupuno. Sa mga first-timers sa paggawa ng ponds or aquarium, natural po na dumumi sa mga unang araw ang tubig. Either lumulutang na buhangin o kaya bacterial bloom lang po yan. Both are normal, huwag mag-alala. Itong lumang kahoy na poste ng dating kamalig ng papa ko, gawin nating feature. Ayos na to for now. Pero syempre, sa lahat ng projects, yung main na forma ay madali lang gawin at mabilis matapos. Doon ka masasaktan sa mga maliliit pero madaming mga detalye. Alam ito ng mga nagpapagawa ng bahay. Applicable in all projects. Syempre, para ma-enjoy natin ang pond nang hindi napuputikan ang paa, gawa tayo ng pathway. Libre lang din. Ang idea ko ay magpabulok ng mga dahon. Magiging black yan at matigas-tigas. Nagawa na namin to noong gumawa kami ng compost sa same area. Day 1. Day 1 of patience. May mga lumulutang na kung ano man yan. Galing doon sa buhangin na pang-construction. Day 2. Umulan kagabi ng malakas. Yes sir. At may mga bago akong koleksyon. Day 4. Palinaw ng palinaw. Na-install ko na rin ang ating solar na bubbler. Inaalam ko pa kung paano ikakabit yung ating solar. Pero, yan. There we go! Day 4! Kitang-kita na po yung ilalim mga kaibigan. Malinaw na kagad. Aba, bilib ako, ang bilis luminaw. Kaya tara, bili na tayo ng isda dito sa Barangay Rizal. Nataranta pa si tita owner kasi nagpaa ako papasok sa kanyang shop. Maputik po kasi ang aking tsinelas. Lapok na yan, ma'am. Okay lang. Galing ako sa farm. Sige lang. Sobra lapok na yan, ma'am. Nagulat ako. Mukha siyang simpleng residential house sa labas. Pagpasok, boom, shakalaka. Ang daming isda. Ito yung balloon. Oscar. Ito yung glowfish. Ganda na ang aquarium ni ma'am. Salamat din pala kay Samdi sa pagdadala sa akin doon. Woo! Thank you! Someday! Nakabili na tayo ng balloon molly. Lutang muna tayo dyan, guys! Para mahawa sa temperatura at hindi masiyak ang mga isda. Ganyan. 30 minutes later, try natin pakawalan. Ayan, lumabas na, guys. Ayan na, nag-explore na. Ayan na yung isa, oh.
Mga molly fish po ito, mga balloon molly na may batik-batik, black and white. Sabi pa ng bunsong pamangkin na si Paco, hala, na dirty na. No, Paco, wag mong sasabunin ha. Dalmatian fish. Ang tag-color. Fish! Mangihi ko. Ayaw diha. Oh. Fish! Fish! Shout pa ko. Fish! Hindi tayo feeds, palta na ha, ato pa ka noon. Oh, pero wag araw-araw ma. Pag gusto mo lang. Para ma-training sila maghanap ng sarili nila. Karawa luloy oh. Magunta na siya. As luloy. Hello. Arranging the rocks. Ikaon ka sa fish room. Hindi pa ko. Lah. Di ko in-expect na kailangan kong gumawa ng kanal para i-connecta sa solar ang bubbler ng pond. Malayo kasi yung area na may direct sun. Okay, labs. Change of plans. May nakita akong mas maganda. Talagang pang-kanal. Pang-kanal. Galing yan sa construction pa rin ng bahay ng parents. Ayos. Hindi rin pala ganun kadali gumawa ng ditch o kanal. Palaisipan yung pwesto, kung paano mo tatakpan, at yung mga materyales. As usual, sa paligid ko lang din hinanap ang mga pantakip. Okay. Complete for now. Last week pa tapos ang pond, pero heto pa rin ako, gumagawa ng kanal at pathways. Mga flat na bato, broken tiles, tangkay, dahon, hindi instant ang effect pero maganda ito pag nag-mature na. Hindi lang siya ganun kasarap lakaran ngayon kasi medyo bago pa. Matigas pa yung plywood, matigas pa yung kahoy. Pero pag nag-mature na, ganito itsura ng mature. Saka yung tunog. Oh, ba? Yo, no? Sarap. So, yan din ang mangyayari dito sa bago. Ang ingay pa nga. Ulitin natin ha. Pakinggan nyo yung tunog. Bago. Luma. So peaceful. Okay na ang solar at heto na ang bubbles. Dito ko nilagay ang solar panel. Ginawan ko na din ng basketball hoop para sa mga bata. O diba? Double purpose. Double dribble. Mula sa basketball hoop na yan, ang sunlight magiging kuryente, ang kuryente magiging compressed air, ang hangin nagiging bubbles, pampagalaw ng tubig at pandagdag ng dissolved oxygen. Kaya naman ng mollies kahit walang bubbles, pero mas maganda lang talaga ang pond kapag gumagalaw. Nung una, pinapakain pa namin sila hanggang sa ma-realize namin na hindi na pala kailangan. So literal na set and forget na ang pond na to. Zero maintenance. Walang pakain, walang dagdag tubig. Unless hindi umulan na mga 4 na buwan siguro. Problema yon. At parang okay naman sila sa gantong setup. Alam mo kung paano ko nalaman? Kasi nagka-baby pa sila. At ang balita ko senyales to na komportable ang isda sa kanyang environment. At yan na din siguro ang aking happy ending para sa video na to. Ang hirap pang videohan sa sobrang liit. Naway kayo'y may natutuhan o di kaya ay nalibang. Ayan. Fish be with you. Hello, baby Molly. At alam nyo ba, bukod sa isda ay nagkaroon pa kami ng ibang mga bisita. Magkasuyo buong gabi, masayang magkatabi, magkayakap sa buong magdamag. Yari kayo kay Charlene, takot si Charlene sa inyo. May bisita tayo, loves. Kaya naman medyo hindi ganun ka-excited si Charlene para sa pan na to. Takot sa palaka si Charlene. Alam mo yung bato, ang ganda ng tirahan niya, ang trono niya. Look at that.